Maulan na araw po sa inyo lahat, mga sir, mga ma'am, at isang magandang hapon sa mga kaibigan natin sa media, sa ating mga minamahal na magagaling na media. Kami po ang Quezon City Against Corruption. Yan. Iba po sa inyo nakakilala na sa akin dahil mga nakasama po natin kay sir, di ba? Idol. And kaya po, bakit po ba kami nagpabato ko nagpatawag ng press call, no? Sa'yo to. Sa'yo to. Yan. Siyempre, hayaan mo po yung mamaya magtanong sa amin at may mga ikikwento lang din kami mga bagay-bagay na hindi na nasasagutin lang din natin. Bago lahat, pakilala ko sa inyo yung mga kasama namin, sila yung mga matatagal na miyembro talaga ng Quezon City Against Corruption. Actually, sir, alam nyo bakit tayo ng-press ko dahil alam naman natin lahat mainit si flood control ngayon sa QC. Ako po? And so, kami po, nanahimik muna at inalam muna namin at pinag-aralan muna namin kung anong pwedeng mangyari. No? So, napapansin kasi namin dito sa investigasyon na nangyayari na parang ang gulo na. Ang gulo na. At napansin din namin na parang nagagamit na ng mga politiko dito sa QC yung fake news na. Iba rin nangyayari, pinopolitika na. Diba? May nakaraan, may isang grupo na anti-corruption din na nag-file sila ng anong lawsuit na kakaso ba nila dun sa mga congressman ng QC. Actually, kami, we're fighting for the people in QC. We're fighting for the corruption, oo. Pero nasa proseso. Hindi kami magpapagamit o parang mamumulitika lang na nagtayo ka na against corruption tapos kinabukasan nag-file na kayo ng kaso laban sa mga congressman na to. Kami po sa Quezon City Against Corruption, bumabase kami kung ano yung investigasyon, kung ano yung tama, di ba? Parang kasi ang dating hinusgahan na natin agad yung mga congressman. Pero hindi ko sila pinagtatanggol dito Ang akin na kung mali talaga sila, dapat may nagot sa proseso. Hindi kami ayun. So, nakikita namin dito parang may mali na. Parang puro fake news na. Example na lang natin dito si Congressman P.M. Vargas. According last time sa nilabas niya press sa media, na si P.M. Vargas ay hindi kasali sa Ghost Project ng DPWH. And then naglabas din si DPWH na there's no ghost project in District 5. Pero bakit ganun? So, may sinama pa rin siya ng isang grupo rin na inuusgahan pa rin siya na siya ay may ghost project. Nakasama siya sa ididimanda nila. And secondly, yung kay Congresswoman Copilar na sinabi ni Diskaya na si Congresswoman Copilar ay sa statement niya, sa sinabi niya sa hearing nila sa Congress, na si Copilar daw ay kasama sa nabigyan ng kickback or SOP. Pero kung titignan mo doon sa affidavit niya ngayon, na hindi niya raw nakita personal at hindi niya pa raw nakakasama at nakakaharap, hindi dinay na ni Diskaya. Di ba si Congresswoman Copilar na never daw niya nakausap, never na rin daw niya naabutan ng SOP. So, ang gulo. So, kaya minsan nakakalungkot dahil kung talagang sila ay guilty dito sa mga ghost project na to, hayaan muna natin yung ICI na mag-imbestiga. Nirespeto namin yung investigasyon nila Kasi parang nakakawala ng credibility yung investigasyon. Kaya hinahamon ko si dito Senator Marcoleta. Diba? Na sana naman, pansinin mo rin naman yung past. Huwag ka mag-concentrate sa 2022 to 2025. Parang yung mga Duterte noon na nakaupo, parang iniiwas niya doon sa investigasyon So nakakawala ng credibility yung investigasyon, nagkakaroon na ng politika. Di ba? Pansinin nyo, yung iniimbestigahan niya, binibibig na si Diskaya. Kaya hinahamon ko si Senator Marcoleta, na-imbestigahan din niya yung mga past. Di ba? Yung mga Duterte time. Not only this time, diba? Kasi kung nagnakaw rin naman pala yun, bakit hindi nila maripanagutin? Diba? Bakit ito lang? So parang nakakawala rin ng gana yung investigasyon, nakakawala ng credibility, nakakaumay.
So kami sa Quezon City, ihintayin namin at isa rin ang request namin sa ICI na sana maging transparent yung investigasyon nila. Maging i-public nila di ba? At makita sana natin para mahusgahan natin agad yung pangyayari. Kaya yun, nakakalungkot lang na kami sa Quezon City Against Corruption, may narinig kami ganito na parang ghost project, ganyan-ganyan. Kami naman, nagsiliksik kami talaga. Pinag-aaralan namin kasama ang aming grupo sa lahat ng sektor. Inaalam namin, pero hindi kami agad basta magdidemanda. Kasi nagkakaroon ng yung ibang grupo sa QC. Magdidemanda kami, ipakukulong namin yan, gano'n. Tapos, kung i-check mo yung tao, parang wala pang investigasyon, pinuhusgahan na natin yung tao. Diba? Kung nagnakaw yung mga yan, talaga, karapatan nila makulong. Diba? Deserve nila makulong. Pero hintayin natin yung investigasyon ng ICI. Yun ang mataas na respeto namin sa ICI. Kaya, pag lumabas yun, doon po tayo a-action. Diba? Para hindi nagkakaroon ng political stunt. Diba? Para nagagamit na po ng mga oposisyon ngayon yung itong nangyayaring scandal na to. Parang fake news na lang, fake news. Media, ang tawag dito, yung mga sasabihin nila nagnakaw. Yeah, kung nagnakaw, pakulong natin, di ba? Pag tulong-tulungan natin, i-demanda natin, at deserve nilang makulong kung nagnakaw talaga sila. Pero yung husgahan natin yung mga tao agad, feeling ko parang hindi yun, dahil alam natin may investigasyon ang nangyayari sa ICI. So yun, respeto lang namin yun. At yun, hinahamon ko si Senator Marcoleta. Kung talagang magaling na senador ka, di ba? Huwag lang yung itong 2022 to 2025. Di ba? Imbestigahan mo rin yung nakaraan. Huwag mong i-cover up yung nakaraan na pangyayari. Kasi nung araw, according to this guy's says na 2016, mayroon na sila Di ba? Marami na silang flood control project. So bakit itong 2022 at 2025 lang? Yun yung question mark sa amin Diba? Parang if ever, mahabol din natin yung mga dating congressman sa QC. Diba? Kasi safety na sila dahil si Senator Marcoleta, ang kanyang iniimbestigahan lang itong 2022 at 2025 Kaya, Senator Marcoleta, kami po humahanga sa inyong pagiging senador. Pero sana naman po, imbestigahan nyo rin. Yun na po.